Nana Crew kasama si DJ Jaiho. Ka-vibes. 92.3 FM, our favorite music radio, Ka-Vibes. Ninyong lahat sa Sound Trip, ang lupet. Magandang afternoon sa lahat ng mga Ka-Vibes natin sa Metro and Mega Manila. Ang oras po natin ay 4:30 sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kapiling kabandi ka nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng kalsada. Ako po si Jaiho. Jaiho na naniniwala sa kasabihan na walang masama kung gagamit ka ng tao para maabot lang yung pangarap mo. Kasi mas okay nang mauna mong maabot yung pangarap mo kesa ma-meet and greet mo si San Pedro. Hindi. Mani! Tama nga naman, di ba? Mas unang maganda ng makamit ang mga pangarap kaysa ang makamit and greet si San Pedro. Charot! Ang lupet! Ang lupet! Totoo nga naman talaga mga ka-vibes. Heto na! Kanina po narinig nyo yung song ni Icebox with Eliza Maturan. Ang ikaw, ikaw, ikaw. Swerte naman nun, no? Kung halimbawa para sa akin yung kanta, parang ako lang talaga yung para sa kanya. Sana all pinipili. Sana all pinahahalagahan. Sana all walang kahate. Diba? Sa pagmamahal. Live na live. Kasama po natin a Filipino-based artist in Singapore. Ngayon po ay nandito para sa kanyang bagong awitin na ang pinamagatan naman po ay sa akin. Ating alamin now na, please welcome Icebox. Hello, welcome to the program. Oh, thank you po. Grabe yung introduction. Yes. So grand. I feel so loved. Of course, yes. You guys are always welcome here sa programa sa Banana Crew. So, una sa lahat, na-mention ko, na-promote ko na mula kanina pa na all the way from Singapore, nandito ka. And Tama. are you here for good or you're having your vacation here? Right. Having like a mini vacation / work trip ako. So, based ako sa Singapore, doon ako nakatira. Pero lumaki din ako dito sa Pinas when I was like 5 to 6. Tapos, doon ako nag-aral. Pero, I still come back from time to time. Ah, talaga? Sana all Tama. ganun lang, no? Yung parang gagawin ng Quiapo yung Singapore at saka yung Pilipinas, diba? Alam mo, I love yung eksena sa Singapore talaga. Especially kapag pupunta kami doon, parang doon ko unang na-experience or na-witness na parang, ganda naman dito, walang mga wiring sa kalsada. Diba? Lahat nasa ilalim. Diba? ng ano. Oo. Nung una ko sinapuntahan, isa sa mga una ko na, syempre, Asia ka muna pupunta, Oo, diba? tama. Bukod sa kapag ka nagka-passport ng isang Pilipino, ito po ay kwento lang naman ng mga saktuhan lang yung budget, diba? Oo. Yung kapag ka nagka-passport ka, isa sa unang pupunta mo, Hong Kong. After mo mag-Hong Kong, next in line na dyan, Singapore. Oo, Diba? tama, Totoo. tama, Tapos tama, syempre, tama, isa tama. side trip mo na yung papunta sa Malaysia. Oo, yeah. Diba? Kasi Yes. nandun lang eh. Tawid ka lang sa border. Yes, totoo. Ang ganda, walang mga wiring sa itaas, Tama, lahat yeah. nasa ilalim. Tsaka dyan ko nakita na yung puno, Oo. hindi pinuputol. Oh, hindi. Kapag kunyari, magro-road widening, diba ganyan, okay, may itatayong something, diba? Tama. Kukunin talaga yung mula sa pinaka-roots, bubuhatin ng Oo. mga crane, Tapos ililipat, tatransfer. itatanim Oo. ulit siya, diba? Tama. Grabe. Isa ba yan sa dahilan kung bakit pinili mo na mag-Singapore mula nung ilang taon ka nung lumipad sa Singapore? Lumipad ako 2010, so siguro like mga 12 years ago na yun. Isang dekada na rin. Isang dekada na din. Tapos, wala, nag-aral lang ako. Nagustuhan ko yung ano doon, yung vibe nung place. Tapos malinis, safe, tsaka Totoo. Totoong super, malinis. super. Di ba bawal Yeah. dumura? Oo, bawal. Oo, bawal dumura. At saka yung chewing gum. Oo, bawal. At Magbabayad ka niyan. At oo, totoo. At saka yung vape. Oo, bawal. Lalo As na bawal in. yun. Oh, pero in fairness, di ba, bilang Pilipino, nakagawa ng paraan. Oo. May mga may mga black mark. Diba? Hindi, pero syempre, di ba, alam naman na bawal. So siguro, sa loob na lang ng bahay mo, ng sarili mo ng flat, di ba? Oo. Uso-uso yun. Oo. Medyo naman.
wala akong pwede sabihin. Nag-tour ako dun ng military police. Oh, So ako yung nanguhuli ng mga Talaga? migrant. Oo, yeah. Talaga? Kasi kung permanent resident ka or Singaporean ka dun, kailangan mo mag-serve sa army for 2 years. So yung napuntahan ko military police, ako yung nanguhuli ng mga Talaga? So Grabe. doon ko na ikukumpara talaga na parang para matigil ang pagbibisyo ng mga tao, sobrang taas nung tax nila sa cigarettes. Oo, cigarettes. 'Di ba? I remember parang nung nag-UOC pa ako before, siguro 2017 or 2016, mga ganyan. Parang kung dito sa atin, ang isang kaha ng sigarilyo, nagkakahalaga ng 50, 60 pesos 50. ata yun. Dati nga 30 lang something, di ba? Isang kaha. Parang dun ata 1.5. Oo. Yung conversion na Mahal 1.5 talaga. in peso 1.5 na. talaga, Oo, yeah. di ba? Kasi para ma-stop yung mga tao to smoke, di ba? Abot nga ng mga 2 or 3. Ngayon? Yeah, ngayon. 2,000 to 3,000 na. Inflation na kasi. Sobra. Hindi kasi 2017 naman yun. 2016 naman yun, in all fairness. Pero syempre, napag-usapan natin ng Singapore. Pero, Yan. ramdam na ramdam sa'yo na there is, parang nothing beats the Philippines talaga Yes, pagdating sa mga tama. kaganapan din, di ba? Tama. Bilang isang Pilipino. Oo, yes, syempre. Oo. Grabe talaga yung difference sa music scene dito din, di ba? Totoo. Kasi mas malaki din yung country, so mas malaki yung market size. And yung mga fans talagang crazy. Kasi yung music tsaka yung art, embedded talaga sa culture natin ng mga Correct. Pilipino eh. So, Bawat kanto, yeah. bawat eskinita, Oo. maraming magaling kumanta. Grabe. Oo. Hindi mo kailangan sign sa label para makita ng mga Morissette mo dun sa mga video, okay, di ba? Yes, totoo. Yan. O syempre, paano nag-start yung hilig mo sa Yun. music? Kasi nung nasa Singapore ako, 2020, pandemic. Uh-huh. So nagka-lockdown. Nagbakasyon yung mga magulang ko sa Pinas. So nalock ako sa Singapore ng ako lang mag-isa. Naiwan ka? Naiwan ako. So, wala akong gagawin Wala akong parental supervision. Kung anong gagawin ko, video game, ganun. Tapos, to entertain myself, tinry ko mag-learn ng guitar, na production, mag-write ng mga kanta. Wow. Ayun. So, nagustuhan ko yung process. Dapat, di ba, punta lang ako ng junior college para like mag-engineering o kung ano. Tapos biglang nagustuhan ko, sabi ko, sige, subukan natin ng music. So, kumuha ako ng diploma for music production sa isang polytechnic doon. Tapos everything fell into place. Na-in love talaga ako dun sa process. Kaya kinontinue ko na talaga. Paano yung pag-aaral mo ng guitar? Through... YouTube lang? Talaga? Puro lang, yeah. Self-taught talaga ako. Tapos, puro YouTube lang. Tapos, kapa lang dyan. At yung pagsusulat naman? Opo, parang original process naman talaga yun. Di ba pag sa Super writing based on authentic. experience? Yeah. Yung kunyari- For me, super personal yung mga ko. kanta Especially ko. sa love, di ba? Yung, Tama. minsan nga kahit hindi ka pa nai-in love talaga or hindi mo pa nahanap yung someone, pwede mo lang Yeah. isulat siya kasi paano ba? Oo, Paano mo ba yeah. talaga masasabi na siya na? Yeah. Yan. Hindi mo siya pwedeng ma-fake Kailangan maramdaman mo talaga yun. Totoo. O to, syempre, di ba, from Singapore, paano naman nagkaroon ng connection at nagkaroon kayo ng collaboration ni Eliza Maturan Right. for your song, Ikaw, Ikaw, Ikaw? Mano, super long story yan Kung i-condense ko, may event kasi sa Singapore na parang i-invite nila mga Southeast Asian na acts. So nahuli ko yung Beanie. Yeah, they were in Singapore. Tapos, I met one of my friends. His name is Dave. Parang he owns this label sa Pinas. Sabi niya, sige, like, come down sometime. I'll connect you with my artists. So, connect niya ako with Eliza. Tapos, one night lang kami, like, first time namin mag-meet, siguro in the first 30 to 40 minutes, nasulat na namin yung kanta. And we were so in love with the song na parang pinroduce na namin in one night. Natapos namin yung kanta. Agad-agad Kasi di ba, din. syempre, isa sa pinakasikat na kanta ni Eliza Maturan, yung Museo. Museo, oo, Diba? So, tama. kumbaga parang kapag, yun nga sabi natin, diba? Pag may isang kanta ang isang artist na Yeah. nag-click at nag-hit, Oo. the rest na mga ilalabas niya, malaki na yung possibility na pakinggan ng tao. Kasi, Yeah. ikaw, halimbawa yun, pag sabi mo Eliza Maturan, Museo, diba? Oo, tas ngayon, sumusunod ng ikaw. Oo, ganyan. tama. What's the story about Ikaw? Ikaw. Originally, it was inspired by a few things. One of them was, may isa akong English na song called Promises din. Tapos din kami, nanonood ako ng PBB noon kasama si Eliza. So, like, we were really inspired by yung Will Ka na ship. Yes! Yeah, bitin na bitin Si yun. Will at saka si Bianca. Oo. Yeah, so na parang- nakakakilig din sila. Syempre, 'di ba, pasintabi sa mga Dasbia. Yeah. Oo, yung Will ka, maganda rin ang naging tandem nila dun sa Love You So Bad. Yeah. Tapos,
ayun, yung mga themes na hindi makausad, yung ganun. Tapos, yun lang yung naging inspiration namin. We drew personal experiences about how parang kahit hindi ikaw yung pinili ng tao, siya pa din yung gusto mo. Tapos, Talaga? siya pa din yung, kaya nga yung line nun kung bigyan ako ng 3 kahilingan, ikaw. Yun. Kahit hindi ka pinili? Oo, di ba? Oy, pero masakit yun na. Ang sakit, no? Yung hindi ka na pinili, pero patuloy mo pa rin siyang inilalaban at patuloy mo pa rin siyang pinipili tama, ng paulit-ulit. Oo. Wala nang ibang salita. Pag tinanong ako, 3 salita kung bakit ako, ikaw. Yan. Tara. Siya yung, si Eliza yung like, she came up with that. Yung bilis nung pag niya, bigla na, uy, kung bigyan ako ng 3 kahilingan, ikaw. So, biglang sabi ko, sulatin mo na yun. Hindi ba masyadong mabilis yung yung naging, kumbaga, it's really a jump start for your career. Yeah, na grabe. the way na nakipag-collaborate ka with Eliza, producing your songs ng ganito na kaganda kaagad. Di ba parang ang bilis? Ang bilis talaga. ng mga Super pangyayari. fast-paced. Kasi nasa army din ako nun nung Nagsusulat ka? Yeah, nung nagsusulat. Tsaka, bawal masyado matagal yung leave. So, 5 days na ako meron sa Pinas. Kaya talagang, nung nalaman ko na may opportunity ako na mag-write with Go Eliza. agad. Yeah, go agad. Totoo. Tapos, lahat na ng mga promotion, yung mga processing pagkatapos ng writing, ginawa ko na lang remotely sa loob ng bunk ko sa army. Ang taray. So, May friend din akong army, in fairness. Yes. Pero naman siya sa sa UAE naman siya. Yes. Kasi parang required din sa kanila na mag-train under. Oo, talaga. Si yes. Dom din army. Talaga? BTS army. Ay, hindi. Ibang army yun. Oo, yung tawag sa fans ng mga BTS. Oo. So ngayon, ikaw, ano ka na? Sa inyo ba ganun ang tawag? Reserve? Reservist. So parang tapos na yung 2-year term mo. Tapos every year ka na lang babalik for mga Parang ganun din yung ginagawa ng friend ko, lalo nung 2 years din daw siya. Ganun din ginagawa niya, lalo na nung merong mga pa Katy Perry, Ayun. mga pa fireworks, kamakailan, sa Dubai at saka sa Abu Dhabi. Oo. So yung bongga. Ito, nasa background natin ng ikaw. Right now, so you're here because you have this new song. Yes, tama. Na ang pinamagatan ay Sa Akin. What about Sa Akin? Sa akin, it's written about very, very similar themes din. Parang imaginein mo na parang ikaw lang yung nagko-commit sa isang relationship. Tapos Ba't laging napapagod ka. ganon? Diba? Ba't laging ganon yung Hindi ko din alam. Ba't ang hirap ng buhay ko? Talaga? Ganon. Okay. Pero I wrote it with my friend Julia. So, in Singapore. Diba, kanina sinabi ko may school kami. Yeah. Yung course namin, music production. So, Yes. isa sa mga assignment doon is gumawa ka ng kanta na parang resonates with you. So, para sa project niya, kasi Filipino din siya. So, gusto niya daw gumawa ng OPM. So, sabi ko, sige, try ko nga. Tinunan ko siya mag-produce, i-write yung kanta. Tapos, yun yung naging story lang sa akin. From a school project, nagustuhan namin. Tapos, pinakita kay Dominic. Si Dominic is my label head, manager. Hi, Dominic. Siya nang tumutugtog para sa akin, lahat. Tapos, nagustuhan niya. We produced it. Tapos, we made it into a full professional track. Tapos, ayun. So aside from writing your own songs, you also produce. Yes, tama. Yeah. So marunong ka rin sa mga yung mga mo. na yung mismong keyboard na computer, nagagawa mo siyang piano, nagagawa mo siyang gitara, gano'n. Yeah. Wow! Okay. So, ang Sa Akin ay kwento ng... It's about parang mga relationships na one-sided lang. Ikaw Tapos lang ikaw yung lang nagmamahal. Pero specific talaga siya kasi pwede kang huminto doon pero yung dives deeper na parang after sumuko ka na, tsaka siya bumalik. So parang ang tanong mo, bakit ngayon ka lang dumating? Kung kaya mo pala, bakit ngayon lang after patay na yung relationship? Di ba? May ganyan talaga, no? Oo. Yung, nung una, ikaw lagi yung pinipili, Tama. ikaw lagi yung gusto, tas ang arte-arte mo, may iba kang hinahanap, kahit na nasa harapan mo naman na talaga, 'di ba? So darating yung punto na kapag yung mismong tao na yun napagod na rin, wala na. Wala na. Hindi na babalik yun. Hello? Sakit naman. Ayoko na. Tsari. Bakit gano'n? Masaya naman ako kanina bago ako pumasok. Pero parang nalungkot na ako. Pasensya na. Oo, totoo. So, what is your favorite line sa awiting Sa Akin? Favorite line ko talaga, first 2 lines ng chorus. Bakit ngayon ka lang dumating? Paano noon nung kailangan kita sa dilim? Yun. Parang, saan siya nung
darkest moments mo sa buhay. Ganun pa bakit naman hindi? kahalaga kapag may partner ka, di ba? Dapat kapag feeling mo nasa lowest point of your life Nandun ka, siya dapat. aside from your family and aside from your mga talagang kaibigan, Yeah. yung totoong kaibigan talaga ha. Yung di ba kapag may partner tayo, parang feeling natin sila yung pinakakakampi natin at sila dapat yung nakakaintindi Yeah. sa mga kaganapan. Tama. Naiyak. Naiyak na lang. Sige. May tissue ako dun. kung Meron gusto din mo. ako. Kaya ko to. So, sasampulan mo kami ngayon. Okay, Ng live na sure. live. Sige. Okay. This is a Banana Crew exclusive. Kaya naman, pakinggan po natin si Icebox para sa kanyang awitin na bago ang Sa Akin. Banana Crew. Banana Crew. Exclusive. One, two, three, four. Meron ba akong kailangan ipagbago? Namamanhin na ang puso, pinapako. Ako'y naliligaw, humihiyaw, kahit alam kong hindi rinig. Umaasa sa sala na pangako. O bakit ngayon ka lang dumating? E paano noon nung kailangan kita sa dilim? Binitawan mo na, may pag-asa pa ba? O hindi ko din mababalik? Bakit ako'y palaging mali? Natatalo naman sa'yo pagdating sa huli. Masasabi ko ba na tahanan kita kung hindi mo din maamin sa akin? Sa kalsada, tinahi ko ang kahapon. Samantala, ang damdamin ko'y tinapon. At kahit kunwari kong isipin, di mo mababawi lahat ng binura mo sa kwento. Sa kwento, o hindi ba ko sapat sa'yo? O bakit ngayon ka lang dumating? E paano noon nung kailangan kita sa dilim? Binitawan mo na, may pag-asa pa ba? O hindi ko din mababalik? O bakit ako'y palaging mali? Natatalo naman sa'yo pagdating sa huli. Masasabi ko ba na tahanan kita kung hindi mo din maamin sa akin? Sa akin, sa akin. At kahit kunwari kong isipin, di mo mababawi lahat ng binura mo sa kwento. At sa dami mong nasabi, di ko mababawi na di ako sapat sa'yo. Bakit ako'y palaging mali? Natatalo naman sa'yo pagdating sa huli. Masasabi ko ba na tahanan kita kung hindi mo din maamin sa akin? Yes! And ayan po ang Sa Akin. Ayan. Thank you. Nako, ang gandang kanta niya na bagay sa cuddle weather ngayon, Yes. diba?
Invite mo silang lahat. Syempre, ipi-play ko rin dito sa programa. Of course. Yung pinaka, yung released Talaga. na version. Kasi live na live po nating napakinggan yan, mga ka-vibes. Of course, inawit ni Icebox kasama ang kanyang napakahusay Na guitarist. na Dominic. guitarist, Dominic. Yes, syempre naman, di ba? Hello. Hello, di ba? Pagka sa Singapore, di ba, ano siya? Chinese, tama? Yeah. Chinese Singapore. Paano ba bumati ng Chinese? Ni Ni hao. hao. Yes. Oh, di ba? Ni Ni hao na manok, Yeah. ni hao na Marunong din yan magtagalog. Ni hao na Tinuruan manok. ko. Hinihaw yun mali. Ni hao na baboy, ni hao na isda, ganyan. Inihaw in Ni hao. Tagalog means like grilled. Grilled, Grilled. yes. That's good, that's good. So, if you say hello in Chinese, you're Ni saying hao. grilled. Hindi Ni hao. ba inihaw Hindi yung ba sa atin? inihaw? Oo. Oo, di ba? Uy, greet our Chinese, Filipino-Chinese community in your Yeah. language. Go. Say hi to the camera. Yun. Hi everyone, ni hao. Washer Dominic. Yun, diba? di ba? Oo. Pinakitaan tayo. Correct. Wushu. Oh, di ba? Di ba? Shinchai. Sansu. Oh, alam ko yan, di ba? Huwag yung lolo-loko, di ba? Hindi lang si VP Sarang marunong mag-Chinese, di ba? Marunong din ako niyan. Huwag yung lolo-loko. Grabe. Mayak na ata ako sa tao. Meron kami dito ang Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits. Okay. So invite your fans, Of your course. friends, and your supporters Yes. that they can, aside from streaming it digital sa Yeah. mga streaming platforms, Tama. pwede nilang i-request araw-araw. Magko-comment lang sila sa fanpage ng 92.3 Wow. para makapasok yung song mo na sa akin sa Daily Top 10 Countdown. Everyday siyang mapiplay, okay? Wow. So invite mo Ganun silang pala. lahat. Of course, hello guys. Icebox dito. Stream sa akin on Spotify and all streaming platforms. Call.me.icebox ang handle ko on all socials. TikTok, Instagram, Facebook. Yun. Yes. Aside from Eliza, meron ka pa bang pangarap na maka-collaborate in Ay, the oo. future? Or meron na bang in the process that you can share to our listeners now para mas ma-excite sila? Baka meron kaming sequel ni Eliza. Wow. Yun. So, keep a lookout on that. Abangan, Yun, diba? abangan. Syempre. Yung mga gigs mo na pwede mong invite silang lahat. Wow. Next year, we'll be having an album launch. Pero in 2 days' time, paperform ako sa 12 Monkeys, Pasig, with the Itchy Worms, Shumi, Lunar Lights. So, be there. Doon ako. Set ko 8:45 p.m. So, yeah. See you again. Wow. Congratulations and thank you so Salamat, much of for course. visiting Thank you the for having me. program Banana Yeah. Crew. Thank you, Dominic. Sheshe. Sheshe! Ayan, maraming salamat. Ito na po, sabay-sabay natin pakinggan sa malamig na panahon ang awiting sa akin, of course, ni Icebox. Dito lang syempre sa 92.3 Banana Crew, your favorite music radio ka-vibes, ang lupet.